Magandang umaga. Narito na ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Sabado, August 29, 2026. Narito ang ating bagong satellite image kung saan nga may dalawa tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong una, yung nasa loob ng ating PAR, ay huling namataan kanina alas 3 ng madaling araw sa line 520 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. So nakikita nga natin na napakalapit na nga nitong low pressure area nito sa boundary ng ating power line at posibleng lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na sandali o mga susunod na araw. May bababang tsansa naman na ito na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. At if ever man na maging bagyo ito ay nasa labas na ng ating area of responsibility. Kaya tutok pa rin tayo sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Samantala, isang low pressure area na nasa labas ng ating PAR kanina alas 3 ng madaling araw ay huling namataan sa layong 1,580 kilometers east ng extreme northern Luzon. So ito ngang low pressure area na ito, katamtaman yung tsansa na maging isang ganap na bagyo. And then possible rin na pumasok ito na ating area of responsibility this weekend. Kaya patuloy para nga rin tayo magantabay sa mga update ng Pag-asa. Samantalang yung southwest monsoon o habagat patuloy nga ang epekto sa Luzon, pati na rin sa may Visayas. Kaya asahan nga natin na yung mga malalakas na pag-ulan, dala pa rin ng southwest monsoon mostly sa western sections ng Luzon. At mayroon na nga tayong nilalabas na heavy rainfall warning at weather advisory na ipapakita natin sa mga susunod na slide. Ito nga pala yung heavy rainfall warning na ini-issue ng ating mga kasamahan sa Regional Services Division. May kita natin ito sa kanilang Facebook page. So, red warning ngayong araw sa Bataan, Zambales, Pampanga at ilang portions nga ng Bulacan. At may kita natin naka-red heavy rainfall warning na sa Metro Manila, sa Rizal, Cavite, ilang bahagi ng Batangas at dito sa ilang bahagi rin ng Tarlac at ilang bahagi ng Bulacan. So once again, may kita natin to sa Facebook page ng Regional Services Division. At ito naman yung ating weather advisory, updated din na alas 5 ng umaga. Ito ay nasa Facebook page ng DOST Pag-asa kung saan 100 to 200 millimeters ay inaasahang pag-ulan ngayon sa Ilocos Sur, sa may Benguet, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Zambales at Bataan. At 50 to 100 millimeters naman na pag-ulan ang inaasahan sa Metro Manila, Ilocos Norte, sa may Abra Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, sa Oriental pa rin at Occidental Mindoro. Kaya ingat lalo na yung mga inuulan ng mga nakarang araw pa sa mga tsansa ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin yung monsoon rains. Ito yung, pag sinabi natin monsoon rains, halos tuloy-tuloy yung mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan sa lugar ng Ilocos Sur, Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Samantalang occasional rains naman ang inaasahan sa Metro Manila, sa may Ilocos Sur, sa may Abra, Ifugao, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, pati na rin sa may Bulacan, sa may Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Oriental at Occidental Mindoro. Maulap na papawirin at makalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog naman ang inaasahan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Agwat naman ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 28 degrees Celsius. Naasahan naman natin na sa may Baguio ay 17 to 18 degrees Celsius at sa Tugigaraw ay 26 to 33 degrees Celsius. Agwat naman ng temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa ay 26 to 31 degrees Celsius, ganun din naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon, sa may Visayas at Mindanao, asahan nga natin na maulan pa rin sa Western Visayas, pati na rin sa may Negros Island region, at sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, fair weather condition at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So sa Luzon area, nakita nga natin na posible magtuloy-tuloy pa rin yung mga paulan in the next 3 to 5 days at possible mag-lessen ito around Tuesday and Wednesday. And then beyond that, ay mataas na nga yung tsansa ng mga pagbabago. And then sa Visayas, possible nga na maging maulan pa rin until Monday.
And then pagdating ng Tuesday, Wednesday, buong Visayas at Mindanao, asahan nga natin yung fair weather conditions. Katulad nga na nabanggit, may chance na ito ay magbago pa since marami pang days in between, kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Tacloban at Cagayan de Oro ay 25 to 33 degrees Celsius at sa Cebu naman ay 27 to 33 degrees Celsius. Ito pa rin naman yung weather advisory para bukas, kung saan 100 to 200 millimeters na inaasahan ng mga pag-ulan. Dito yan sa may Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, at sa may Bataan. At 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro. At pagdating ng Lunes, Monday, ay posible nga yung 100 to 200 millimeters pa rin ng mga pag-ulan sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, sa may La Union, sa may Benguet, Pangasinan, Zambales, at 50 to 100 millimeters ng mga pag-ulan sa may Batanes, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Bataan, Metro Manila, pati na rin sa may Cavite. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Klakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:44 ng umaga at lulubog ng 6:10 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at like ang aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga yung pinakabagong balita sa lagay ng ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat.